Alright, so update tayo sa ating ginagamit na camera, guys. So ayan. At after 9 months, ayan guys, 9 months na tong camera natin. Ayan. So ito yung Supremo 5K Supremo Air. Ayan. So ano nga ba ang kinagandahan dito ulit? Ayan. So kinagandahan dito, guys, unang-una ay budget meal itong Supremo Cam natin na gamit ngayon. Marirecommend ko siya, guys, sa inyo dahil maganda yung quality niya, guys. Ayan, maganda yung quality ng video. And then of course ay malinaw rin yung audio natin sa microphone. Yun. At syempre yung tawag dito gamit nating resolution ay 2.7K at 60 fps. Ay no 2.7K at 30 fps pala, guys. Ayan. So makikita nyo, guys, na kahit madilim, ayan, kitang-kita pa rin yung kitang-kita pa rin yung dinaraanan. Ayan, kahit madilim, lalong-lalo na kapag lalong-lalo na kapag siya natatapatan siya ng mga ilaw. So yun yung kagandahan ng Supremo Action Cam natin. Actually, dalawa itong binili ko. Yung isa is yung dual display. Hindi natin gamit. Hindi nyo ako makikita, guys. Sorry na. Ayan. So ginagamit ko siya sa front cam dito. Front cam. Yun. So saka na yun muna. Ito muna nating re-reviewin. Dahil ito yung pinaka ko, main cam. Ayan. Kapag bumabiyahe ako at ito yung ko, palaging gamit, guys, sa pagmumotor. Ayan. Kasi nga maganda siya. At saka goods na sa battery naman. Hindi ka papahiyain, guys. Meron siyang I think 10,000. Ay, mali. Grabe naman, 10,000. 1,050. Ayan, milliamps ng capacity ng battery. Ayan. So napansin ko, guys, sa battery naman ay tawag dito, matagal siya malubot, guys. Kahit na siya, makikita mo talaga, guys, kung maganda yung battery ng isang cam. Dahil kapag palubat na siya, ayan, tawag dito, kapag kasi makikita mo siya sa makikita mo siya sa bar ng display. Kahit na siya, pula na siya, kaya niya pa rin mag-record up to 30 minutes na recording. Yan. Ganun siya hindi siya tulad ng iba na kapag tawag dito, kapag battery indication ng lobat na, red na, ay hindi ka na makakapag-record ng mas matagal pa. Siguro mga na lang, hindi lang siguro mga 10 minutes or 5 minutes mag-shutdown na yung unit nyo na action cam. Eto
Eto guys, kaya niya pa rin mag-record kahit naka 2.7K tayo ngayon. Recording natin. Ayan. Kaya niya pang naglala siya ng up to 30 minutes, 25 to 30 minutes. Ayan. Ano pa ba? Ano pa ba ang nakita natin na kagandahan dito? After 9 months. 9 months na guys tong action cam ko. Nabili ko siya last December. Yan, sa Kim Store pala. Kim Store ko siya binili. Yan. So, yun. Punta naman tayo sa tao dito. Sa cons. Ano ang tawag yun? Yung parang hindi nyo bet. Ayan. Sabihin na natin hindi nyo bet sa Supremo Cam. Ayan. Sa 9 months ko guys nagamit itong camera na to. Ayan. Ang medyo siya tawag dito. Medyo hindi mo siya ma-recommend kasi base rin to sa ko sa experience dito sa action cam. Tawag dito, kapag naka-off siya guys, I mean binuksan mo na siya, inon mo na siya pero hindi ka pa nag-start mag-recording, tapos nabigla siyang nag-shutdown kasi may timer, diba siya? May timer siya na up to 5 minutes. Pag hindi mo siya nagamit, mag-automatic shutdown siya, diba? After 5 minutes na hindi mo siya ginagamit, na inon mo, tapos nakakabit yung microphone, hindi mo siya ma-open guys. Yun yung medyo sa akin, parang hindi ko nagustuhan na yun kapag naka-on yung camera mo, inon mo ng camera tapos hindi mo siya ginamit, diba? Sometimes mahilig tayo mag-on ng camera kahit hindi man naman tayo nag-start mag-recording. Kumbaga parang abang lang. Ayan. Tapos pag inaabot siya ng 5 minutes na wala kang ginagawa, di ka nag-records, pag mo siya, tawag dito, pag inon mo siya pag inon mo ulit siya na nakakabit itong mic na to, yan, itong mic na to sa gilid, hindi mo siya mabubuksan hanggat hindi mo siya inaalis yung battery. Yun ang disadvantage. Yun, tama, disadvantage. Yun yung disadvantage ng Supremo Cam na 5K, Air 5K ba yun? Yun. Pangalawa guys is dito sa action cam ko ng Supremo. Ayan. Kapag inon mo yung gyro niya, ayan. Sa gyro naman tayo sa stabilization na tinatawag, yung parang smooth niya. Pagka ginamitan mo siya ng ng gyro, naka-on yung niya, stabilize sa video, mukhang siya tawag dito, mukhang nagsusum siya ng konti, parang hindi mo ramdam yung pagka-wide niya. So parang mas siya, mas malapit yung kuha niyang video. Ayan, versus kapag hindi mo siya ginagamitan ng tawag dito, stabilizer. Sa gamit ko ngayon na 2.7, ayan, hindi siya naka-on guys.
not applicable yung gyro na tinatawag. Pero kung gusto mo ng mas mababang resolution, 1080 at 30 fps or 30 over 60 fps, yun, parang nagzo-zoom siya, guys. Hindi mo ramdam yung pagka wide angle ng lens niya. Kumbaga nakatutok lang siya sa kung saan lang na part yung lens niya. Parang naka-narrow yun, narrow na tinatawag. May narrow kasi dito sa option sa settings ng settings ng camera. So yun, syempre yung pangatlo, guys, is kung gusto mo ng mababang resolution at magbabiyahe ka or magmumotor ka or gagamit ka ng camera na to, is hindi mo makikita yung records ng video pag mababa yung resolution, guys. So yun, mas maganda kasi kapag 1080p lang ang gamit nyo over 30 or 60 fps or frame per seconds, mas mababa yung kain ng memory. So yun, kaya kung gusto mong maggagamit kayo ng katulad nito, halimbawa na kapag 1080 ang resolution mo nagamit, madilim siya, ganyan, hindi mo siya makikita, guys, yung dinaraanan mo base sa camera na nakaka-capture niya. So yun. Pero kapag higher resolution ang gamit mo, 2.7 ganito, ayan, makikita mo, guys, yung dinaraanan mo at kitang-kita pa rin yung dadaanan ng nakaka-capture ng camera. So yun lang naman, guys, ang aking action camera update natin na ginagamit. So yun, dito na ako, guys, sa amin. Okay, so next update naman tayo. So mahaba pa tayong pag-uusapan dito sa ating camera, guys. So yun, see you next video, guys. Thank you.